Okay, so isang mapagpalang araw sa atin mga bro. Meron tayong testingin ngayon dito na ABR ng generator. No? So dinala dito sa atin at patitingin kung gumagana ba o hindi. Kasi yung generator daw umaandar pero walang inilalabas na kuryente. No? So dinala rito yan. So itong ABR na dinala sa atin dito Merelli ito. No? Merelli power, ano to, ABR to. Yan, Merelli. Okay. So, ang model nito, yan. Yan ang model niya. M16FA655A. So, testingin natin kung ito nga ba ay gumagana pa o hindi na, no? Ito, ABR to. So, meron siyang terminal dito. Yan, yung mga terminal niya. Nakita nyo, meron siyang terminal na negative at positive, no? So, itong dalawang terminal na ito, dun sa exciter, no? Nung generator, exciter, negative, positive. Ito namang letter U niya, power supply ito, U tsaka O. Yan terminal ng power supply. Okay, power supply itong ABR. Then yung S naman, S at tsaka O, ito yung sensor naman, ano yung output ng generator dito nakakonect. Sinesense niya. Okay. So ito naman ay ground, no? Terminal ng ground yan. Sa kabila namang side, yan yung terminal, oh. Ito, yan. Ito yung terminal ng frequency ng generator na natin na i-output. No? So naka 60 Hz siya kaya meron jumper. Ito naman, yan. Ito yung mga trimmer. Okay, mga trimmer. Ito yung apat na trimmer. So yun yung apat na trimmer natin, volt, frequency, stabilizer, and amperes. So ganito gawin natin dito, no? Para natin matetest itong Merelli ABR na ito. Yan, Merelli. Ang gawin lang natin, kailangan lang natin dito, o susuplayan lang natin ito. So meron tayong bumbilya rito na gagamitin, ano? So tinan yung terminal niyan. So meron siyang socket, ano, sa dulo. Yan yung terminal niya. So ito yung gagamitin natin, no? Dito sa positive and negative na terminal diyan. Okay? So ito yung kunwari, ito yung kwan natin, yung exciter natin, ano? So titingnan natin mamaya. Oh, dito, kakabit natin 'yan. Okay? So meron naman tayong isa pang bumbilya. Ito, kakabit natin dito 'yan sa power supply, letter U at letter O. So ang purpose ng bumbilya natin, baka itong ABR natin, ano, meron siyang internal shorted, no? Internal shorted. So kaya mas protection natin itong bumbilya. Just in case na may shorted sa loob, walang puputok na parts, iilaw lang ito na napakaliwanag. Na ibig sabihin, may shorted. Pero pag di naman siya umilaw ng maliwanag, goods pa ito. No? Sabi natin goods kung magkakaroon ng kuryente sa output. Okay? Usually itong Merelli natin, ang output nito dito sa exciter, no? Dito sa exciter, yan, DC yan negative, positive. I think mga nasa kwan ito, around 70, no? 70 volts. Yan. Okay? Ito tayo wawiring na natin, ano, itong tetest nating Merelli ABR na generator na may model na, yan ang model niya, no? M16FA655A. Okay? So tulad sinabi natin kanina, ito yung bumbilya natin, ano? Okay? Isi-series natin yan dito sa supply ng ating ABR just in case na mayroong shorted, may iwasan natin yung pagputok, no? Hindi ang mangyayari, liliwanag lang yan, no? Then ito yung bumbilya natin, gagamitin natin yan para dito sa exciter. Okay? So ito bumbilya natin, no? Ito yung terminal niya, yung dalawa. So kabit natin siya dito sa positive and negative. Yan. Kabit lang natin yung dalawang yan. Okay? Ayan. So ngayon, sunod naman natin dito,
yung supply, no? Power supply. Ito, U and O. Power supply yan. Yun yung galing sa generator din mismo. Ito, yung dalawang U and O. Okay? So, ito yun yung galing sa saksakan natin. So, ito yung gagamitin natin yan. Yung gagamitin natin para sa O. Igamit natin siya. Yan, nakarekta. Yan yung siya sa saksakan yan. Okay? Tapos yung dulo ng bumbilya natin, ito yun yung dulo. Siya yung lalagay naman natin sa letter U. Okay. So, kung titingnan nyo, no, yung supply natin na galing ito sa saksakan, O, at ito, instead na irerekta natin ito sa letter U, dinaan muna natin sa bumbilya, no, para sigurado tayo. Then, ito naman, dadirect na natin sa sensing, ano, sense ng voltage ng generator. Yan yung letter S. So, kabit na natin siya ngayon. Ayan. Okay. So, ngayon nakakabit na siya. Ayan. Yung blue, okay, yung blue natin, direct yan sa saksakan. Then yung S natin, direct din yan sa saksakan natin, 220. Yung U, instead na ito, itong wire na ito, itong gray, instead magja-jumper tayo direct yung ganyan, hindi, dinaan muna natin sa bumbilya. Baka mayroong shortage sa circuit, so maiwasan yung pagputok, ano. Okay. So, ngayon titingnan natin ito mga bro, no, sasaksak natin. So, pag saksak natin, tingnan natin yung reaction ng dalawang bumbilya. Dahil ito ang unang dadaanan ng kuryente, so yan ang unang iilaw. At susunod naman itong kulay green kasi ito yung para sa exciter. Pero ito, mahuhuling iilaw yan kasi meron niyang timer yan eh. No? Hindi agad iilaw yan, dahan-dahan yan at lalakas. Okay, so ito yung saksakan natin. So i-plug natin siya ngayon. So pagka-plug ko nito, yan, iilaw ngayon yung main line natin o yung bumbilya na malaki. Yan, nakita natin. So ngayon, papansinin natin yung bumbilya na kulay green. So, yan. Dahil sa mababa lang yung input voltage natin, dahil ginamitan natin siya ng series na bumbilya, eh, dahan-dahang iilaw, ano? Yung kulay green na yan. Yan yung exciter natin. Okay. Yan. Tignan natin siya ngayon. Yan, napapansin nyo? Yan, no? May pintura kasi eh. Yan. Dahan-dahan ngayon niya na lumalakas yung ilaw, no? Patas ng patas yan. Yan. So, ibig sabihin nito ngayong mga bro, dahil umilaw yung bumbilya na nakakabit sa exciter, gumagana yung voltage regulator natin. So, walang sira. Okay, wala siyang sira. Kasi nakita naman natin na umilaw yung exciter natin. Ano, ibig sabihin may kuryente yung pumasok. I-test naman natin kung ilan yung kuryente na lumalabas dito. So, gamit yung ating multi-tester. So, titingnan natin mga bro, no? Yung tester natin, nakaset tayo sa DC. Kasi yung lumalabas dito sa exciter natin ay DC voltage. So, kaya ginamit natin is DC. So, naka-range tayo sa 250, no? Kasi nga, yung output ng exciter natin, mataas yan eh. Minsan, umabot yan ng 60, 70, 80, 90, no? Pero mataas na yung 90 para sa kanya. Iba mga exciter ay hanggang 60 volts lang. Okay? So ngayon, pa-plug natin siya. So pero hindi naman agad yan aangat eh. Dahan-dahan yan, ano? Sasabayan niya yung pag-ilaw nito. Yan. Ilagay natin dito para mapansin niyo na habang umiilaw, yung voltage reading natin ay pataas ng pataas. Okay? Plug natin siya. Pagka-plug natin, ayun, umilaw na. So tingnan natin maigi ngayon mga bro, no? Yung ating tester, yan, yung pagtaas ng kuryente niya. Okay. So sasabay kasi yan eh. Yan, napapansin nyo, dahan-dahan siya umaangat. So ibig sabihin, may kuryente nang lumalabas dyan. So sasabayan din ng pag-ilaw ng kulay green. Yan.
So, mapapansin nyo, yung kulay green natin, ayan o, meron siyang ilaw sa loob, yan. Okay, yan o, sumisindi na siya. So, maabot na tayo ng going to 50, no? Going to 50 na tayo. Okay, yan. So, tingnan natin kung hanggang saan. Usually, dahil meron tayong naka-series na bumbilya, so kalahati lang ng supply yung nailagay natin. So, ibig sabihin, hindi siya direktang 220 volts. Okay. Ayan, pataas siya ng pataas. So, tingnan natin ngayon yung kanyang hangganan, maximum. Tingnan natin. So, nandun na siya sa 50. Mabot na siya ng around 55. Ayan. Okay, lapit natin para makita nyo. Ayan. Ayan. So, halos malapit na siya sa 80, ano? Sorry, sa 70. Okay, malapit na siya sa 70. Tingnan natin kung aangat pa siya sa 70, ano? So, wala. So, hanggang doon na lang siya mga bro, no? So, kung ilalapit natin, nandun lang siya sa around 60, no? 60, nearly to 65 volts. Okay? DC. So, ibig sabihin nun mga bro, okay pa, no? Okay pa itong ating voltage regulator. So, siguro, meron pang ibang problema yung generator kung bakit umaandar pero walang output na kuryente. So, all good ito. Okay? Ayan. So, maraming salamat mga bro sa panonood. Naway meron kayong natutunan paano mag-test ng ABR ng generator, no? Merelli model. Maraming salamat.